Sumugod ang mga pulis sa dalawang subdivision sa Fairview, Quezon City. May sumbong kasi na may mga nang-aangkin umano ng abandonadong bahay at nananakot ng residente. Nakatutok si Jomera Presto. Pinasok ng mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD ang subdivision na ito sa North Fairview, Quezon City kagabi. Kasunod ng reklamo na may mga nakapasok na land grabber at inaangkin ang mga abandonadong bahay rito. Meron din umanong grupo na tila tinatakot ang mga residente. Dito medyo nahihirapan sila na medyo iba-ibang mukha na rin yung nakakapasok sa kanila. Parang hindi sila, wala yung safety nila, parang nako-compromise. Pahigit 150 pulis ang nag-iikot sa bawat kanto at sulok ng dalawang magkarugtong na subdivision. May ilang residente rin ang sinita dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang dalang lisensya. Ang lalaki namang ito na nakaupo sa bangketa at may bitbit na dalawang helmet, sinita rin ng mga pulis. Depensa niya, nagpapahinga siya at malapit lang ang kanilang bahay. May ilang kabataan din ang sinita dahil naglalaro pa sa labasan kahit hating gabi na. Ayon sa QCPD, walang nahuli sa operasyon pero iniimbestigahan pa nila mga reklamo ng mga residente. Posibleng may protector daw ang grupo na nananakot sa mga residente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Nailipat na sa Correctional Institution for Women si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, pasado alas 10 kagabi, itinurn over sina Guo at dalawa pa niyang kapwa-akusado. Hinatulan silang guilty sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Bamban Pogo Hub at sinentensyahan na makulong ng habang buhay. Mananatili sila ng 60 araw sa Reception and Diagnostic Center bago ihalo sa iba pang persons deprived of liberty. Tila hindi kumikilos ngayon sa dagat ang bagyong Wilma. Ang latest ay hahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan. Mga kapuso, simula po ngayong gabi posibleng tawirin na ng bagyong Wilma ang bahagi ng Visayas. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa coastal waters po yan ng Canavid, Eastern Samar at taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 km per hour. Bugso naman na nasa 55 km per hour. At sa ngayon mga kapuso ay halos hindi po yan gumagalaw pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito sa mga susunod na oras. Ayon po sa pag-asa, sa Eastern Samar o sa Northern Samar ang unang landfall nitong bagyong Wilma anumang oras. At sunod po nitong tatawirin itong iba pang bahagi ng Visayas hanggang bukas, araw po ng linggo. At pagsapit ng Lunes ay posibleng dumaan naman yan dito sa northern part ng Palawan. Posible naman na by Tuesday ng hapon ay nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy po nating imomonitor ang magiging pagbabago. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Sorsogon. Ganun din sa Masbate, including Ticao and Burias Islands. Ganun din sa Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northernmost portion ng Palawan, kasama rin po ang Cuyo, Calamian at Cagayan Silio Islands. Nakataas din ang wind signal number 1 dyan po sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northern at central portions ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands at pati na rin ang Camotes Islands. Ganun din po dito sa northern portion ng Negros Oriental. Wind signal number 1 din na nakataas dyan naman sa northern and central portions ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Island. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong makaranas ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero mga kapuso, hindi lang po bagyong Wilma ang makakaapekto sa ating bansa dahil magpapaulan din yung shear line at pati na rin itong hanging amihan o yung northeast monsoon. Ganun din ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi pinakamaulan dito sa Bicol Region, ganun din sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Northern at pati na rin po ng Central and Southern Luzon. Bukas ng umaga, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa may Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa Visayas, lalong-lalo na sa western portions. At mga
Mga kapuso, linggo ng hapon, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Kasama pa rin po dito ang northern at ang central portions ng Luzon, gaya ng Cagayan, Isabela, Quirino at ng Aurora, pati po ang Bicol region, southern Luzon, so kasama pa rin ang Calabarzon at Mimaropa. Ganon din ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. May mga malalakas sa buhos ng ulan, kaya naman po paghandaan pa rin at maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan bukas, kaya mag-monitor din po ng advisories na ilalabas ng Pag-asa. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.